Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang pinagmumulan ng lakas ng loob. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, airmen, sailors, marines, police, coast guard, jail officer, firefighter, at lahat ng nasa serbisyo, mga retirado at sa inyong mga pamilya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, March 13, 2026, ng ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang hamon, pressure at responsibilidad ay bahagi na ng buhay ng mga nasa serbisyo. May mga araw na mabigat ang isip dahil sa trabaho, sa mga problemang kinakaharap, o sa mga sakripisyong kaakibat sa paglilingkod sa bayan. Minsan, ang pagod ay hindi lang physical, kundi pati mental at emotional. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin kung saan makukuha ang tunay ng lakas ng loob at tibay ng isip. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, chapter 14, verses 2 to 10, inaanyayahan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Propeta Oseas. Manumbalik kayo sa Panginoon. Nagkamali ang bayan ng Israel. Lumayo sila sa Diyos at umaasa sa ibang bagay. Ngunit hindi sila tinanggihan ng Diyos. Sa halip, sinabi niya na kung babalik sila sa Kanya, pagagalingin niya sila at muli silang pagpapalain. Napakagandang paalala nito para sa ating lahat. Sa gitna ng pagod, stress, o pagkakamali sa buhay, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Palagi niya tayong inaanyayahan na bumalik sa Kanya. Kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos sa panalangin, nakakahanap siya ng kapayapaan ng isip at lakas ng puso. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verses 28 to 34, tinanong si Jesus kung alin ang pinakamahalagang utos. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. At ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Sa madaling salita, ang puso ng pananampalataya ay pag-ibig. Para sa mga nasa serbisyo, mahalagang paalala ito. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa ranggo, kapangyarihan o kakayahan. Nasusukat ito sa kabutihan ng puso at malasakit sa kapwa. Kapag ang isang tao ay may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, nagiging mas matatag ang kanyang loob. Kahit sa gitna ng hirap ng buhay at serbisyo. Ano naman ang kahalagahan nito sa ating mental at spiritual na kalagayan? Ang spiritual resilience, ang tibay ng loob na nagmumula sa pananampalataya, ay lumalakas kapag ginagawa natin ang dalawang bagay. Una, mahalin ang Diyos. Kapag naglalaan tayo ng oras sa panalangin, lumalapit tayo sa pinagmumulan ng kapayapaan at lakas. Ikalawa, mahalin ang kapwa. Kapag may malasakit tayo sa ibang tao, sa kasamahan sa trabaho, sa pamilya, at sa kapwa, gumagaan ang ating puso. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip, tibay ng loob, at pag-asa sa buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, turuan mong mahalin ka ng buong puso at mahalin ang aming kapwa. Bigyan mo kami ng kapayapaan ng isip at tibay ng loob sa aming tungkulin. Pagpalain mo ang mga nasa serbisyo, naglilingkod sa bayan at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.